Okay, sa hapong ito mga kapatid ay sisimulan po natin ang isang series na pinamagatang Living a Godly Legacy. Pag-iiwan ng mga Diyos na pamana. Pero sa hapong ito, tatalakayan lang natin yung part 1 para may message si Pastor next week. Saan yung part 2? Ay muli mga kapatid, ay ating ihanda ating mga sarili sa ating mensahe sa hapong ito. Ang pag-iwan ng mga Diyos na pamana ay higit pa sa pagpasa sa mga tradisyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng pundasyong puno ng pananampalataya na makakapekto sa iba at lumuwalat sa Diyos sa mga susunod na henerasyon. Nakatuon ang dalawang bahaging ito sa siring ito sa pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng pag-iwan ng pamana na nakaugat sa kalooban ng Diyos at mga praktikal na paraan upang isabuhay ang pamana na iyon sa araw-araw. At yung part 1, the foundations of a godly legacy, mga pundasyon ng mga Diyos na pamana. At pwede pang inaanyahan kung lahat na basahin natin ang ating teksto sa hapong ito na matatagpuan sa Awit, chapter 78, verses 4 to 7. Hindi namin sila itatago sa kanilang mga kaapu-apuhan. Sabihin namin sa susunod na salinlahi ang mga kapuri-puri na gawa ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan at ang mga babalaghan na kanyang ginawa, upang turuan ang kanilang mga anak, upang makilala sila ng susunod na salinlahi. Maging ang mga anak na sisilang pa at sasabihin naman nila sa kanilang mga anak ang kanilang tiwala sa Diyos at hindi nila malilimutan ang kanyang mga gawa. Ngunit gagawin nila sundin ang kanyang mga utos. Tayo sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli kami nagpapasalamat sa hapong ito, sa patuloy na proteksyon na kami yung dinala sa lugaring ito, Panginoon, para makapakinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Patuloy din akong lumalapit, Panginoon. Patuloy kami lumalapit na buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan para maintindihan ang mga salita na maririnig namin sa hapong ito. Gayon din, Panginoon, ako na magiging mensahero mo. Ikaw po ang magsalita para sa akin, Panginoon. Para ang mga salitang ito ay kapuri-puri at katanggap-tanggap sa amin na makikinig, Panginoon. Ikaw po ang magsalita sa akin at patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin nagagawa sa isip, sa salita at sa loob. Panginoon, salamat. Ito ang aming sinasamang dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Legacy. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Siguro, dito, nakapagbigay na ng pamana, si Kuya Edgar. Di ba? Pero tayo, bubuuin pa, gagawin pa natin. Pero ang papag-usapan natin dito, mga kapatid, hindi yung worldly legacy, yung magiging mayaman ka, magkaroon ka ng maraming pera, hindi. Pag-aaralan natin yung godly legacy. Kapag iniisip natin ang tungkol sa pamana, di ba? Ang una, naisip natin madalas, yung kayamanan. Kayamanan, kapangyarihan, yung mga ari-arian, o kahit na mga reputasyon na natitira para sa mga susunod sa atin. Yan yung naisip siguro natin. Ngunit bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ang ating pinakadakilang pamana ay isang bagay na mas malaki. Mas malaki daw sa ating mga Kristiyano. Isang buhay na nagsasalita ng kabutihan, katapatan at pag-ibig ng Diyos. Ang pag-iwan sa isang maka-Diyos na pamana ay tungkol sa pagtiyak na ang pananampalataya ay buhay sa mga susunod na henerasyon. Hindi lamang isang alaala ito, mga kapatid, kundi isang buhay, humihinga na katotohanan, breathing
breathing reality. Yan. At ang unang punto natin mga kapatid, ang maka-Diyos na pamana ay nagsisimula sa pagsunod. A godly legacy begins with obedience. Naniniwala ba tayo doon? Siguro naniniwala tayo mga kapatid. Ang ating unang hakbang sa pag-iwan ng legacy na tumuturo sa Diyos ay ang paghahanay ng ating buhay sa Kanyang salita. Ang tunay na pagsunod ay hindi lamang panlabas na pagkilos, ito ay isang pusong nakatuon sa ating Panginoon. Sinasabi dito mga kapatid, yung unang hakbang daw ng pag-iwan ng legacy na tumuturo sa Diyos ay ang paghahanay ng ating buhay sa Kanyang salita. Paano? Paano? Sa Book of Deuteronomy 6:5-7 ay nagpapaalala sa atin na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas. At sabihin mo ito sa iyong mga anak. Dito mga kapatid, sa Deuteronomy 6, makikita natin yung pinaka-importanteng command sa Biblia. At sinabi mismo ito ng ating Panginoong Hesus nung siya'y tinanong ng mga Pariseo. Sabi nila, Guru, ano ba ang pinakamahalagang utos? At sumagot si Jesus, sabi niya, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Ang problema dito mga kapatid, paano natin mamahalin ang Diyos kung hindi natin nakikita? Paano natin mamahalin? Paano natin ipapaliwanag ito sa ating mga anak? At sa ibang tao, paano? Kung hindi natin alam ang salita. Di ba? Paano natin ipapaliwanag? Paano tayo magkakaroon ng godly legacy? Paano tayo makakasunod kung hindi natin alam o walang interes na basahin, aralin ang salita ng Diyos? Kaya itong unang punto natin mga kapatid, a godly legacy begins with obedience. Ang sinasabi dito sa Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Kaya kung mahal natin ang Diyos, mga kapatid, mamahalin din natin at susundin ang Kanyang mga salita. Amen po ba doon? Amen. At ito yung unang hakbang natin sa pag-iwan ng legacy na tumuturo sa Diyos na ihahalay daw natin ang ating buhay sa salita ng Diyos. Napaka-importante yun, mga kapatid. Sabi dito, yun yung unang-unang gawin natin. Kaya kung minsan noong siyempre medyo matagal ng panahon, talagang hindi rin ako nagpo-focus na magbasa ng Biblia. Nagtatanong yung anak ko, Biblia, ano isasagot ko? Tanungin mama mo. Pati pala mama, hindi rin alam. Oh. Anong legacy? Anong legacy may iwan mo? Anong pamana? Nasaan yung godly legacy doon? Di ba? Wala. Kaya kailangan natin dito yung unang-unang gawin natin mga kapatid. Kaya, Brother Jeremy, siguro magtatanong na yan. Andres. Mahal mo nanay. Okay yung alam. Kaya nga mga kapatid, kaya babalikan natin yung tanong na paano natin mamahalin ang Diyos kung hindi natin nakikita? Di ba? Paano natin i-explain? Pero ang sinasabi ng Biblia, the expression to love God is to love others. Di ba? Kung hindi natin alam yun, paano natin i-explain sa ating mga anak? Kaya ang pamumuhay ng may pagsunod ay isang pang-araw-araw na pagpipilian. Pagpipilian, pang-araw-araw na yan. Moment by moment. Yun yung nakikita nila sa atin. Yun yung natatandaan nila sa atin. Ang ating pagsunod, ang unang liham na buhay na binabasa ng mga anak, mga kaibigan at pamilya. Kaya kanina, yung Sunday school natin, yung mga katanungan kasi, ito yung sagot. Kaya hindi ako nagsasalita. Ano yung maiiwan mo? Ano yung dapat mong gawin na makita ng kapwa mo na nagbago sa'yo?
Hindi ako magsabi kung sasabihin ko to. Dapat doon na lang tayo lahat. Kaya sabi ko kanina, napakabuti ng Diyos. Yung sasabihin ko to, alam nyo na. Ay, hindi na tayo mahirapan. Nagkakaintindihan na tayo rito. Yeah. Okay, yun yung una. Ang pangalawa, dapat daw nating ihanay ang ating sarili sa salita ng Diyos. Yung pangalawa, ang maka-Diyos na pamana ay inuuna ang pananampalataya sa pagkilos. A godly legacy prioritizes faith in action. Dito naman ang isang pamana ay hindi isang bagay na pinaplano natin sa katapusan ng buhay. Diba? Hindi yung nandun yung pamana. Dapat nandun na tayo, naiiwan yung pamana. Ano? Hindi ka baliktad. Yung iniiwan natin yung mamamana ng ibang tao. Ito ay binubuo raw sa bawat sandali. Yung sinasabi natin kanina, yung pamana ay hindi yung pinaghahandaan dun, kundi yung maiiwan natin dito. Iiwan natin sa ating mga anak, sa mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan. Kapag gumawa tayo ng mga pagpili, dapat nababa tayo sa pananampalataya, gumagawa tayo ng pattern para sa mga nanonood sa atin. Di ba ito rin yung pinag-aaralan natin kanina doon? Kung nakikita nila tayo na maka-Diyos yung ating ginagawa, nakikita nila, gumagawa na tayo ng mamanahin nila. Di ba? Eh, hindi ako nagsasalita talaga kanina. Yung sinabi ni Brother nung yun na lahat. Kaya sabi ko, buti sana kung hindi napasama doon, pati yung point number 3. Sabi ko, wala na. Finish na. Pero salamat pa rin mga kapatid dahil alam ko naman, ito'y kagawa ng Diyos para hindi na tayo mahirapan. At alam ko na nagkakaintindihan tayo. Okay. At sinasabi ng Santiago, mga kapatid, sa Santiago 2, verse 6. Sinabi ng Santiago, sapagkat kung ang paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Napaka-famous naman ito, di ba? Faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Dahil ang kakulangan ng pananampalataya ay nagpapakita ng isang hindi binagong buhay. Di ba? Nakuha din natin kanina yan? Yung naging bagong nilalang na tayo. Di ba? Binagong buhay, unang isang pusong patay sa espiritual. Napakaraming mga talata, mga kapatid, na nagsasabi na ang tunay na pananampalataya ay nagre-resulta sa isang binagong buhay. At ang ating pananampalataya ay pinatutunayan ng ating mga gawa. Nakikita sa ating mga gawa. Yun yung dapat natatandaan ng ating mga anak. Kaya nga, tuloy-tuloy pa rin yung message natin noong linggo. Tulad naman sa mga bata, patungkol sa mga bata. Anong dapat natin gawin? Turuan natin sila. Sabi nga noong linggo, pag malaki na yan, may hirapan na tayo. Kaya habang nasa puder pa natin, turuan na natin. Yun yung ipamana natin, yung godly legacy. Hindi yung worldly legacy. Napakaraming mga talata na nagsasabi na ang tunay na pananampalataya ay nagre-resulta sa isang binagong buhay. At ang ating pananampalataya ay pinatutunayan ng ating mga gawa. Ipinapakita ng ating pamumuhay kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung ang pinapahayag nating pananampalataya ay isang buhay na pananampalataya. Minsan mga kapatid, ito ginagamit din ng ibang tao. Ayon sa konteksto sa pagtatangka nito na ang kaligtasan ay dahilan sa mabuting gawa, ngunit salungat ito sa maraming mga talata ng kasulatan. Hindi sinasabi ni Santiago dito mga kapatid na ang ating mga gawa ang magpapaging dapat sa harapan ng Diyos. Sa halip, sinasabi niya na ang tunay na pananampalataya ay magbubunga sa mabubuting gawa. Mabubuting gawa daw. Yun yung importante na makita natin. Yung pananampalataya natin ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Dapat may nagbabago sa atin. Nasabi rin yan ni Kuya Edgar kanina. Walang silbi ang ginagawa natin kung walang nakikita ng ibang tao na pagbabago sa atin. Lalong-lalo sa loob ng ating pamilya. Kasi kung minsan baka nagiging mananampalataya lang tayo paglinggaw. Yun yung mahirap. Lunes hanggang Sabado,
wala tayo sa pananampalataya. Siyempre, yung nakatingin sa atin, lalo na yung ating mga anak, maguguluhan sila, ano ba dapat? Ano ba dapat dito? Yung Lunes hanggang Sabado, yung Linggo lang. Siyempre, kung ako bata, ang pipiliin ko yung 6 na araw. Di ba? Kaya dapat, sinasabi nito, dapat nakikita araw-araw, lalong-lalong sa loob ng ating tahanan. Ang pananampalataya kay Kristo ay laging nagre-resulta sa mabubuting gawa. Ang isang tao na nag-aangking na siya ay Kristiyano, ngunit namumuhay sa tahasang pagsuway kay Kristo ay huwad at patay ang pananampalataya at hindi tunay na naligtas. Ganito rin ang sinabi na sa Pablo sa 1 Corinthians 6:9-10. Pinaghahambing dito mga kapatid ni Santiago ang dalawang uri ng pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya at ang huwad na pananampalataya na tinatawag niyang patay na pananampalataya. Patay daw yung ganong klaseng pananampalataya. Walang gawa. Walang pagkilos. Ako, lalo kong sinasabi sa asawa ko, mahal kita. Hanggang doon na lang. Maniniwala ba siya sa akin? Ganyan din na sa ating mga ginagawa kung tayo mga mananampalataya. Di ba? I love you. Okay. Hindi mo naman trinitreat sa McDo. Mga hindi na. Di ba? Mga ganun. Ganun yun eh. Ipakita natin na mahal natin. Ganun din sa pananampalataya. Kung mahal natin ang Diyos, pakita natin. Kaya inaanyayan ko sa Huwebes inaanyayan ko kayo sa Huwebes. Mahal mo natin ang Diyos? Amen. Okay, marami na tayo sa Huwebes. Sinabi niyo yan Kung may time lang kayo mga kapatid. Okay. Ang isang mga Diyos na pamana ay puno ng pagkilos na batay sa pananampalataya. Isang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos na kung paano tayo namumuhay, naglilingkod at nagbibigay. Kaya mga kapatid, suriin natin. Suriin natin ang ating mga sarili. Ang mga lugar kung saan ang ating buhay ay maaaring kulang sa pagkilos na hinihimok ng pananampalataya. Ang bawat gawa ng kabaitan, bawat sandali ng pakikiramay ay bumubuo ng isang nakikita at pananampalatayang pamana. Dapat nakikita sa atin yung pananampalatayang buhay. Yun po yung gustong ipakita dito. Yung buhay na pananampalataya. At ang pangatlo, yung pangatlo na, isang maka-Diyos na pamana ang nagsasabi ng katapatan ng Diyos. A godly legacy speaks of God's faithfulness. Ang isang pamana mga kapatid ng pananampalataya ay patuloy na tumuturo pabalik sa gawain ng Diyos sa ating buhay. Ito ay isang kwento na nagpapatutuo sa kanyang katapatan sa panahon ng kagalakan at pagsubok. Kaya tinatawag tayo ng awit yung text natin na sabihin sa susunod na henerasyon ang mga kapuri-puri na gawa ng Panginoon. Ang pagbabahagi ng ating mga kwento ay nakatutulong sa mga nakapaligid sa atin na makita na ang kamay ng Diyos ay naroon sa bawat panahon. Kunin natin yung kwento. Yan. Meron ba tayong kwento sa ating buhay? Pero kanina, nandun na naman to Sunday school natin Ano yung ginagawa natin para maipakita natin sa ibang tao na binago tayo ng Diyos? Ito yung kwento May kwento ba tayo sa ating mga buhay? O yung mga kwentong lang ang alam nating ikwento? Kwentong barbero. Alam niyo mga kapatid, ang pagbabahagi ng kwento ng ating buhay, lalong-lalo na sa mga kakilala natin. Yung nagbago tayo huwag niyo ikwento yung hindi kayo nagbago, hindi tayo naging, wala na pala tayo, huwag niyo kwento yun, walang silbi yun. Yun yung mga kwentong barbero. Pero ikwento natin yung mga pangyayari sa buhay natin at naging mananampalataya tayo. Very powerful testimony yan sa ibang tao. At ulitin ko rin basta nakikita nila nagbabago tayo. Hindi yung kasalanan mo noon
Yun pa rin yung nagagawa mo, hindi ka paniwala yun. Walang pagbabago sa paningin ng ibang tao. Okay? Magbahagi tayo mga kapatid. Magbahagi tayo ng patutuo ng kabutihan ng Diyos sa ating pamilya. Lalong-lalo na ngayon nung nakikita ko, tayo mga young parents tayo eh. Mga young parents, yan. Ito yung kagandahan ngayon. Dahil yung mga anak natin, kaya pa nating tulad nung kaya pa nating gulangan. Sinabi ni Pastor nung linggo. Gugulangan na natin ngayon. Yan yung napakagandang pagtutuwid ngayon sa ating mga anak. Kasi kung hindi natin gagawin to, mga kapatid, tayo rin ang mahihirapan. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng pamana, yung godly legacy sa ating Panginoon. Yung tuturuan natin ng maka-Diyos na gawain. Kaya kung minsan, kahit hirap tayo, kapag sinabi ng anak natin na mag-church tayo, samahan natin. Baka kung minsan kasi tayo pa yung ayaw eh. Di ba gano'n? Oh, yan, amen. Napakaganda yan. Dapat tayo ang nangunguna. Yan yung ipamamana natin sa kanila. Sa kanilang mga buhay. Ang mga sandaling sinagot ng Diyos, ang isang panalangin. Naglaan sa nangangailangan. Yan, dapat ituro natin sa ating mga anak. Una na natili sa pagdurusa ay nagpapatibay sa pananampalataya ng mga nasa paligid mo. Meron din nakapagsabi kanina na kahit mananampalataya tayo pero nagkakaroon pa rin tayo ng mga challenges sa buhay. Di ba? Pero kahit dumating man yun, hindi tayo yung lugmok. Huwag natin ipakita sa ating mga anak. Kung minsan, sabi, hindi naman nangyayari sa amin ng asawa ko yun eh. Nagkaroon kayo ng problema, dapat masaya pa rin kayo. Yung inyong ipakita sa mga problemado na kayo dahil napakalaki yung apekto sa kanila. Napakalaki. Dapat ipakita pa rin natin na nandyan lagi ang Diyos. Yun nung dapat natin ibigay sa kanila. Sabi nga kanila, love the Lord your God with all your strength. Dapat yun ipasok natin sa kanilang mga puso. Kasi ito yung ginagawa ng mga tao noon. Yung verse na yan, nilalagay nila sa hamba nila para lagi nilang nakikita. Kaya tayo, pag alam natin yan, nakaangkla tayo sa salita ng Diyos, yung napakaganda mga kapatid. Dahil may mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng challenges sa buhay. Pero kung hindi tayo naka-align sa salita ng Diyos, anong mangyayari sa atin? Madadamay pati yung mga nakapaligid sa atin. Sa ating pangwakas na hamon, utang mo rin lupo. Mga kapatid, maglaran tayo sa libong ito ng oras upang pagnilayan ang kwentong isinusulat mo sa iyong buhay. Sino gumagawa ng diaries dito? Diary? Wala? Sabi, basta inilalagay mo dito yung nangyayari. Okay na yun. Tanungin ng ating mga sarili, mga kapatid, na kung namumuhay ba tayo sa paraang nagsasalita ng kabutihan, pagiging mapagkakatiwalaan, at katapatan ng Diyos. Yun po yung mga tanong na gusto kong iwan sa inyo, mga kapatid, sa ating lahat. At kasama po ako dyan. Tanungin ng ating mga sarili, namumuhay ba tayo sa paraang nagsasalita ng kabutihan, pagiging mapagkakatiwalaan at katapatan ng Diyos? Ito po ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.